So okay now, so we will about to start the program. So may we request na lang na yung participants natin, okay lang po na i-off natin yung camera para mas clearer yung maging signal natin. Then mute na lang po natin yung mga microphones. At saka yung camera. I-off na lang po natin yung mga camera para okay lang, para mas maganda yung receive ninyo ng signal. Okay lang po naka-off ang mga mics and cameras. So to formally start po, may we request our colleagues, Sir Abdul Rashid to lead the prayer, and then it will be followed by an opening remarks or opening message to be given by Sir Juan Blenwelgas, our DRR coordinator. So thank you. Yeah. Thank you, sir. Good morning to everyone. Let's do the silent prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. So again, now welcome. So this time we will request Sir Blen to give us the opening message. Sir Blen. Thank you, Cupay, and magandang umaga po sa ating lahat. We're very happy for launching the Climate Outlook Fora this morning. And again, I would like to thank everyone who are participating in this fora. Alam niyo po, matagal na plinano ito ng B2AH team dyan sa Cotabato, together with our partner Pag-asa. We really wanted to do the Climate Outlook Fora para po maibaba ang impormasyon sa mga munisipyo kung ano talaga yung kalagayan ng ating klima dyan sa Maguindanao. So the Climate Outlook Fora really aim to localize climate information para magamit natin itong mga impormasyon na ito for our decision making, for our planning. The project that AAH has been doing in your barangays, in your municipalities, marami sa kanila ang ginagawa ang mga plano natin, di ba? Tinutulungan kayo magplano, tinutulungan kayong gawin ang mga bagay na makakatulong para sa mga disaster operations natin. Importante po na ang ating mga plano ay hindi lang batay sa ating karanasan. Kung ano yung mga naging baha, ano naging bagyo ng mga nakaraan. Mas maganda rin po na ang ating mga pagpaplano ay batay sa siyensya o batay sa mga maayos at systematic na pag-aanalisa ng mga climate information. At dito po makakatulong ang ating partner na Pag-asa. Ang Pag-asa po, partner na namin sila dito sa Maynila at kami po ay regular na umaattend ng Climate Outlook Fora. Yung Climate Outlook Fora po, hindi po ito bago sa national level. Sa katunayan, nakagawa na ang Pag-asa ng almost 100 Climate Outlook Fora. I think it all started in 2018 or 2017. Matagal na siya. Pero ang naging isang challenge kung paano ibababa ang information sa provincial, regional at municipal level para mas magamit ito ng mga lokal na pamahalaan at ng mga opisina. So ngayon po, with the partnership with Pag-asa, gusto po nating ibaba ang information at yung information na national level maging mas makatotohanan sa ating mga lokal na pamahalaan. So isa po yun, localizing climate information. The other aim of the Climate Outlook Fora is not just to use the climate information for our plans, but to use the climate information for decision making. Marami po sa atin, pag may bagyo, may baha, may mga announcement ang Pag-asa, nakikinig tayo sa radyo, nanonood tayo sa TV. Wala pong masama doon. We are provided with information with all these media platforms. Pero
Meron din po, kasi ang media naman po medyo sifted at filtered din kung ano yung information na gusto nilang ibigay. Okay? So mas makabuluhan kung meron tayong isa pang pwedeng pagkuhanan ng mas buong impormasyon. At ito po ang isa sa layunin ng Climate Outlook Fora, maituro sa atin mula sa pag-asa kung saan at papaano at ano yung mga tools na pwede nating gamitin for decision making. Kasi hindi lang naman po hangin, ulan ang batayan ng ating desisyon. Marami pa pong ibang bagay. So gusto lang po naming ibaba ang impormasyon, magamit ito para sa decision making at lalong-lalo na po makita ng iba't ibang sektor ng ating lipunan kung paano gagamitin ang climate information. Ang climate information po hindi lang ito para sa forecaster, hindi lang po ito para kay mayor para magdesisyon kung walang pasok ang mga opisina. Hindi lang ito para kay MSWD para maghanda ng relief goods. Hindi lang ito para kay teacher para kung papapasukin o hindi ang mga estudyante. Ang climate information po ay may silbi sa atin lahat. Meron din po itong silbi kung tayo ay isang magsasaka. Pwede po sa climate information makita natin kung paano gagamitin itong mga impormasyon sa ating pagsasaka. Kung uulan po ngayon at uulan ng buong linggo, at kung ito pa yung oras ng ating pag-fertilize o pagtatanim, pwede nating ipagpaliban. Dahil sayang naman yung ating fertilizer. Kung ito po ay oras ng malalakas na ulan sa darating na mga linggo, baka kailangan nating ayusin yung ating drainage system para yung tubig at daloy ng tubig ay hindi mapunta sa ating sakahan. Sa atin naman pong mga vendors or mga nasa market, ito rin po siguro yung paghahanda. Ano nga ba ang klase ng produkto ang mabenta pag tag-ulan? So marami pong gamit ang ating climate information. Hindi lamang po ito para sa mga decision makers o para sa mga nasa pamahalaan. Maaari po itong gamitin ng ating mga mamamayan. Isa po sa aspeto ng programa natin ay Climate Outlook Fora, or isa ring proyekto, isang component ng ating project ay yung Climate Resilient Field School. Dito po magagamit natin ng husto ang ating climate information. Dahil ang Climate Resilient Field School na tinatayo natin ngayon sa mga munisipyo at mga barangay ay dapat batay sa magandang pag-aaral at pag-aanalisa ng mga information mula sa pag-asa. So ito po ay hindi lang isang fora, isang activity na gagawin natin ngayon, bukas kalilimutan natin. So tinitingnan po namin ito na sana itong Climate Outlook Fora na ito ay maging susi para makita ng ating mga mamamayan, ng ating mga decision makers, na kailangan natin ang isang sistema kung saan makikita natin ng maayos ano ang impormasyon at makikita rin natin kung paano ito paano ito i-analisa, paano ito i-analyze, at paano ito gagamitin sa decision making. At sana po, isang minimithi namin, na sana kasi ito po, first lang nga itong fora na to. Marami pa po. Sa tingin ko, every other week yata or every month magkakaroon ng fora. So makita natin na pwede nating buuin ang isang sistema sa ating lokal na pamahalaan na maging regular nating tingnan ang Pag-asa website. At pagtingin natin sa Pag-asa website, hindi lang yung tiningnan natin maganda yung mapa, maganda yung mga drawing doon, kundi makita natin ang kahalagahan at maintindihan natin ang impormasyon na nandoon sa sistema ng Pag-asa. At dahil po dito, makikita natin na sana maging practice ito sa loob ng mga ating pamayanan, na tingnan ang Pag-asa website, tingnan yung impormasyon, i-analyze yung information, at gamitin yung information doon para sa ating decision making. Para maiwasan din po natin yung mga haka-haka kung anong mangyayari, kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng sitwasyon ng ating klima. So yun po, hindi lang ito isang fora. Gusto ko sabihin, sana magamit natin itong fora na ito para mapaayos yung ating mga plano at magawa ang dapat natin gawin at dapat tama yung ating mga decision. Sabi nga natin, we should be able to make an informed decision out of the climate information that we have.
It's not a decision that is based on hearsay. It's not a decision based on stories alone, but it is a decision made out of scientific information, analyzed and contextualized. Kaya tinitingnan natin, ibinababa natin itong climate information para magamit natin. Ibinababa natin yung information na ayon sa ating lugar, ating konteksto. Dahil ito ang makakatulong sa atin sa ating mga pagpaplano. Yun lang po ang mithiin ng Action Against Hunger at sana po, sabi ko nga, marami pa tayong tatakbuhin, mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng programa, marami pang Climate Outlook Fora. Sana maging patuloy ang inyong pagsubaybay dito sa Climate Outlook Fora at kami naman po ay kasama ng Pag-asa, hindi magsasawa sa pagbababa ng impormasyon para ito'y magamit ng sambayanan. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Blen, for that message. So, to start now, without further ado, so ibibigay ko na po yung ating ang time ka sa ating resource speaker. Siya po yung ating Chief Meteorological Officer ng Pag-asa sa BARM. So, let's help me welcome po Ms. Charlene Hamero. Ma'am Cha. Good morning po, Sir Blen. Good morning po sa lahat ng participants. Good morning, Ma'am Cha. Good morning. Nagkita ulit tayo, Sir Blen, at nandito ulit tayo ngayon upang ma-share yung tungkol dito sa klima sa ating bansa. So, good morning din sa lahat ng staff dito. Kina Ma'am Del, kina Sir Paige, kay Sir Michael, kina Ma'am Angela, Sir Rashid, at sa lahat ng participants, ako po'y nagbabati sa inyo ng isang magandang umaga. So, dito tungkol ito sa climate natin. Every month, meron po tayong climate forum. So, ang climate forum po natin, ina-update po natin o inilabel po ang monthly na climate advisory and climate review. So, unahan ko muna ng forecast natin. As per program, uunahin natin muna yung forecast. So, in Tagalog po ito, naka-ano na sa Tagalog, limanized na. Ito for Cotabato only, Region 12, in Mindanao. Magandang umaga po at isang matiwasay na araw ng Huwebes sa ating tagapakinig. Narito ang kalagayan ng ating panahon sa loob ng 24 oras. Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin po ang nakakaapekto sa buong bansa. Sa ating pagtaya, dito sa lungsod ng Cotabato, Kidapawan, Coronadal o South Cotabato at mga karatigbayan nito ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Asahan rin po natin na may mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat na dulot ng nasabing Intertropical Convergence Zone. Ang ating hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula timog patungong timog kanluran ang iiral, na may banayad naman hanggang sa katamtaman ang pag-alon ng karagatan. So sa forecast natin sa araw na ito, nanatili pa rin na nakakaranas tayo ng Intertropical Convergence Zone. Hindi lang po sa Mindanao, pero sa buong bansa, nakakaranas po tayo ng Intertropical Convergence Zone. Ang ibig sabihin nito, na anytime, anywhere sa buong bansa, pwede makakaranas tayo ng mga pag-ulan at asahan po natin na may mga pagbaha nito sa patuloy na palagi ang mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa mga low-lying areas at sa riverbank o malapit sa ilog. Posible pong may mga pagbaha. So ang ating weather system sa sa araw na ito ay nandito po ang ITCZ at papunta na po tayo doon sa peak season ng mga bagyo. So umpisa na tayo dito sa climate forum o climate outlook po natin. Makikita na po. Yes, clear, Ma'am Cha. Okay. Marami pong salamat. Sorry lang po sa medyo may delay konti. So, ang topic natin, ito content ng climate outlook. Ito ang INSO status.
climate outlook from the month of August 2021 to January 2021. So dito nagkaroon ng forecast sa climate outlook kung ano-ano ang magiging klima natin sa buwan ng August hanggang January 2022. At pangatlo, yung summary. So dito sa oceanic condition natin sa Tropical Pacific Ocean, as of July 19, 2021, ang latest weekly sea surface temperatures natin ay nandito po tayo sa Nino 3.4 or negative 0.1 degrees centigrade. Ibig sabihin, yung temperatura natin ay may nagkaroon ng taas sa mga buwan ng simula sa July. So during the last 4 weeks, ang sea surface temperatures ay have remained near average across most the equatorial Pacific. So nandyan po siya na namalagi sa Pacific Ocean na sa equatorial. So ito nagkakaroon as nakita natin yung weekly sea surface temperature anomalies na ginawa ng CLIMS o sa projection division. As of 23 June, nakikita natin na yung ating mapa na nagkakaroon po tayo ng medyo mainit na temperatura hanggang June 30, July 7, July 14. So sa nakikita natin na medyo mataas yung temperatura natin sa nakita natin sa Legend na meron po dyan sa kulay na yan yung 0.5. So ang ating temperatura ay may kataasan, medyo may init na umalinsangan na panahon. So sa upper ocean heat anomalies naman, nakikita natin na yung init dito ay nandito lamang sa April, May, June, July. Pero pagdating ng August, September, October, November, December hanggang January, nagkaroon po tayo ng mababang temperatura na dito po sa mga panahon ito, nandyan tayo sa above normal na mga pag-ulan. So negative subsurface temperature anomalies nag-persist po hanggang March 2021. Sa middle naman ng March at early July, ang subsurface temperature niya ay above average. So, ibig sabihin, tumaas po ang ating temperatura. Since sa kalagitnaan ng May 2021, positive temperature anomalies have weakened and are currently slightly negative. So sa nag-umpisa sa buwan ng May, nagkaroon po tayo ng mababang temperatura sa ating panahon na ito ay naghina dahil dito sa nag-slightly negative po siya. So sa ENSO outlook, ang tanong dito, will La Nina re-emerge? Pwede ba ang La Nina mag-re-emerge sa ENSO outlook? Sa nakita natin sa model prediction of ENSO from July 2021, so sa nakikita natin dito, yung current ng ENSO na nandito po siya sa equatorial, sa mababang equatorial na nakalagay. Dito naman sa forecast ninyo 3.4 sea surface anomaly, corrected na po ito na nagkaroon po ng mataas na temperatura sa buwan dito ng July. Sa ninyo 3.4 sea surface temperature anomaly, ang forecast from 1 July 2021, nagkaroon po siya ng halos mainit simula ng June, July. Pagdating ng August hanggang January, bumaba po yung sea surface anomaly na naranasan natin. So sa season natin sa January, July, August, September, ang average dynamical models ay nagkaroon ng negative 0.25. Yung average naman natin ng statistical models, dumating po hanggang negative 0.16. Ang average all models ay nagkaroon tayo ng total from the month of July, August, September, negative 0.22. Sa August, September, October, nagkaroon po tayo ng total na negative 0.34. So tumaas po siya from
negative 0.22 to negative 0.34. Sa September, October, November, negative 0.42 ang ating itinaas dito sa temperatura. So, ibig sabihin na from July hanggang dito sa October, November, December, tumaas yung ating temperatura to hanggang negative 0.46. Nang dumating sa November, December hanggang January, nagkaroon ng pagbaba yung ating temperatura. Negative 0.41 sa December, January, February, negative 0.32 hanggang sa March, April, and May, nagiging 0.14. So dito sa ating models natin dito, nakikita natin na nagkaroon tayo ng average dynamical models at average statistical models. So magkaiba po ang dalawa na ni-compute po dito na ang ating temperatura ay merong anomaly o nagkaroon ng increasing, decreasing sa ating temperatura. So dito sa ENSO outlook, will it be ENSO neutral o La Nina? Ang ENSO ba, neutral lang ba siya o magkaroon po ng La Nina? Sa early July ng 2021, ang official probabilistic ENSO forecast, ito ay probable po ito kung magkakaroon tayo ng ENSO o La Nina. So ang ENSO is stated based on Nino 3.4 sea surface anomaly, temperature anomaly. Neutral po ang ENSO. Nagkaroon po ng negative 0.5 degrees centigrade hanggang 0.5 degrees centigrade. So, ang negative na 0.5 nagiging positive 0.5. So, dito sa natin ng graph, ito po ang model expert judgment as per ng model na ginawa ng climate projection. So, sa nakikita natin sa legend, yung kulay blue, yan po ay ang La Nina climatology na ginawa na models. Yung kulay light na kulay naman or gray, yan po ay neutral climatology. Yung sa red naman na kulay, ito po ay El Nino climatology. So sa nakikita natin sa season dito ng June, July hanggang February, March, April, ang pinakamataas dito na sea surface temperature anomaly ay nasa buwan ng November, December, January. Nag-umpisa sa October, November, December, January hanggang December, January hanggang February. So dito naman sa neutral ng climatology, dito sa June, July, August po ang pinakamataas. Nakakarating po siya ng 80. Yung probability na karoon siya ng 80% na probable po na may neutral climatology ang naging expert judgment. Dito sa mid of July 2021, model-based probabilistic ENSO forecast. So dito sa ENSO state-based ng Nino 3.4 sea surface anomaly, nagkaroon po ng neutral ENSO ng negative 0.5 degrees centigrade to 0.5 degrees centigrade. So sa nakikita natin dito sa purely model output, yung La Nina dito ay nagsimulang tumaas sa September, October, November at saka October, November, December and January. Yung neutral climatology sa nakikita natin ay hanggang 75% na magkakaroon ng output dito sa neutral. So ang El Nino climatology natin, tumaas lamang ito sa month of February, March, April, March, April, and May. So sa mga buwan ito, posibleng tataas po ang ating temperatura o ang sea surface temperature anomaly dahil sa mainit na temperatura. So kung tingnan natin yung model plus expert judgment at saka dito sa purely model output, magkakaiba po sila. Pero halos yung neutral climatology halos magkadugtong o magkadikit sila hanggang dito sa month of March, April, and May. ENSO outlook, will it be ENSO neutral o La Nina? So sa nakikita natin dito, ENSO alert system status, under pa rin tayo sa La Nina watch. So nagkaroon tayo ng
La Nina watch. INSO-neutral conditions are present across the tropical Pacific, unlikely to prevail o lalabas ito, magkakaroon during the month of July, August, September 2021 season. So sa month na ito, meron tayo doon sa tropical Pacific na magkakaroon o mag-prevail ang INSO-neutral condition. Ang La Nina naman is likely to re-emerge o magkaroon siya re-emerge dito sa INSO-neutral out about 55% chance. So mayroon siyang chance na pwedeng mag-emerge ang La Nina sa INSO during the month of September, October, November 2021 season and may persist until the first quarter of 2022. So sana nakikita natin dito na yung outlook natin, forecast ng outlook o forecast o outlook from the month of August hanggang January 2022 next year, merong posibleng magkakaroon ng La Nina na mag-emerge sa INSO by the month hanggang first quarter of the year. La Nina increases the likelihood of having above normal rainfall conditions across most areas of the countries. So, ibig sabihin na ang La Nina magkakaroon ng pagtaas na above normal rainfall condition dahil sa mga iba't ibang weather system na pumapasok na may dalang mga malakas na mga pag-ulan. Average impacts such as flooding and landslide are expected over vulnerable areas and sectors of the country. So, inasahan po natin pag palagi ang may malakas na mga pag-ulan o ang ibang weather system na may dalang mga malakas na pag-ulan, posibleng may mga pagbaha, lalo na sa low-lying areas at saka sa mountainous areas na magkaroon ng landslide at doon sa riverside. So ito yung mga weather system na mag-apekto sa ating bansa from the month of August hanggang January 2022. So, isa ito na magkaroon ng thunderstorm. Isa pong hazard ang thunderstorm na pag may palagi ang mga thunderstorm hanggang sa intense thunderstorm, ito po ay magkakaroon ng mga pagbaha dahil sa dala nitong thunderstorm na hazard na posible pong magdulot ito ng pagbaha lalo na sa mababang lugar o magkakaroon ng mga pag-ulan sa upstream na dito sa mababang lugar posibleng magkaroon ng pagbaha, aapaw yung isang ilog. Sa Range of High Pressure Area naman, SPA, ito po ay nasa northern part ng bansa, lalo na sa Luzon area, na ito po ay ang mag-block doon sa mainit na temperatura na papasok sa ating bansa. Siya po ang weather system na magkakaroon tayo ng high pressure doon sa northern part ng ating bansa. Easterlies, ito po ay nagdadala rin po ng mga malakas na pag-ulan, malakas na hangin, ngunit sa hapon at gabi magkakaroon ng maalinsangan ng mga panahon dahil pang easterly ay nagmumula sa Pacific Ocean na papasok ito sa eastern section ng ating bansa. Southwest monsoon, meron po tayong southwest monsoon na ito po ay papasok. Meron po siyang buwan na papasok sa ating bansa na nagdadala po ito ng malakasang mga pag-ulan, lalong-lalo na ma-affected ang western section o kanlurang bahagi ng ating bansa. Low pressure area, ito po ay nagmumula sa Pacific Ocean. Papunta na po siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Depende po sa elemento na dala ng low pressure area kung pwede siyang magiging isang bagyo o pwede siyang malusaw o pwede siyang papasok sa ating bansa na mag-curve pataas o saang lugar siya magkakaroon ng manalasa sa ibang lugar. Bagyo o tropical cyclone, ito po ang bagyo ay lagi po nating naranasan taon-taon sa ating bansa na nagdudulot po ito ng disastros sa tao at sa property. So itong tropical cyclone, meron po siyang benepisyo rin, dulot, pero meron din siyang disastrous na dulot. So ang tropical cyclone po, ang mga peak season nito ay from the month of September, October, and November. Asahan natin
na ang bagyo ay papasok sa mga peak na ito na magkakaroon po tayo sa isang buwan ng 2 hanggang 3 na bagyo na makakaranas tayo o papasok sa Philippine Area of Responsibility. ITCC o Intertropical Convergence Zone, ito po ay may mga buwan na papasok from the month of May hanggang sa September, October. So pag may mga ITCC, posible pong ang mga low-lying areas magkakaroon po ng mga pagbaha na dala ng ITCC dahil pang ITCC ang dala niya ay ang malakas na pag-ulan. Ang northern trade wind at saka southern trade wind ng Intertropical Convergence Zone, yung pag-meet nila sa gitna, yun po ang pagbuo nila ng malakas na mga pag-ulan na pwede nilang ibuhos hanggang 1 linggo. Northeast monsoon, ito po ay nagdadala din ng mga malakas na pag-ulan. Pag-transition po ito from the month of October, November, December hanggang January. So itong northeast monsoon, apektado po lagi dito ang eastern section ng ating bansa na nagdadala din ng mga malakas na mga pag-ulan na posibleng bahain agad ang mga low-lying areas at magkakaroon ng landslide sa mga mountainous area. Tail end of a cold front, ito po ay papasok from the month of November hanggang February. So ito itong tail end of a cold front, nagdadala po ng malamig na temperatura na mula sa Siberia na papunta dito sa Pilipinas na magkakaroon po o makakaranas po tayo ng malamig na temperatura lalong-lalo na sa buwan ng February. Mag-uumpisa siya sa November, December, hindi gaanong malamig pero pagdating ng January, February, dito po magkakaroon ng malamig na temperatura. Tungkol naman ito sa rainfall maps, paano natin mailagay sa ating lugar o paano natin i-compute ang pagkuha ng percent ng normal na pag-ulan dito sa ating lugar. So dito by percentage po ang computation, less than or 40 millimeters sa rainfall, ang kulay nito ay way below normal. So sa nakikita natin sa mapa, mostly po apektado dito sa mapa ang Luzon. At merong part din siya sa Palawan at sa western section ng Mindanao at sa Visayas. So ibig sabihin, pag less than 40 millimeters ang pag-ulan, tagtuyo o pwedeng magkaroon o makaranas ang isang lugar ng El Nino. So dito, ibig sabihin may mga pag-ulan din dahil sa mga iba't ibang weather system na pumapasok sa ating bansa, pero ito po ay mababa masyado na hindi po makasuporta sa lugar na kinakailangan ang tubig. 41 to 80 millimeters below normal, magkakaroon ng mga pag-ulan, pero mababa lang na hindi sapat kung lalo na sa mga farmers o lalo na sa mga bukid. So sa nakita natin sa mapa, makakaranas ng below normal ang eastern section ng Luzon at northern section ng Luzon. At dito sa eastern section, part ng eastern section ng Visayas, merong konti dito sa western section ng Visayas, sa Palawan, sa Mindanao, sa southern part, makakaranas ng below normal. At dito sa central Mindanao, makakaranas din tayo ng near normal. Ibig sabihin, may mga pag-ulan, lalo na kayo nakakaranas tayo ng intense thunderstorm na nagdadala ng malakas na pag-ulan. So, posible po may mga pagbaha pag nasa near normal category po ang ating mga pag-ulan. Nagiging 81 to 120 millimeters po ang sukat ng ating ulan. Ito po ay nasa kulay green. So, nakita natin sa mapa na ibig sabihin ito na magkakaroon ng mga pag-ulan. Dahil sa mga weather system, lalo nang papasok sa Philippine Area of Responsibility na nagdadala ng mga malakas na pag-ulan. So greater than 120 millimeters, ito ay above normal. Nakikita natin sa mapa, yung kulay blue, sa northern part ng Mindanao, southern part ng Visayas, at may part din ng western part ng Visayas, southern part ng Luzon, nakakaranas po ng above normal
ng ating mga pag-ulan. So sa nakikita natin dito, dito pang malakasan yung mga ulan na posibleng magkaroon ng mga pagbaha. So sa pag-compute po natin ng ulan, percent of normal na ulan, kagaya na example natin na 50 ang normal na pag-ulan sa isang lugar. So ang forecast rainfall natin na kinuha sa mga devices, meron tayong 25 millimeters. Tapos yung normal rainfall na nagkaroon sa isang lugar, meron siyang 25 din. So pag kinuha natin ang 50 ang normal, tapos 25 ang forecast, 25 ang normal, divide mo yon yung dalawa, i-times mo ng 100, yun po ang total rainfall na makuha mo sa lugar na yan. So ibig sabihin sa pamagitan na yan, yung mapa pwede mong ilagay sa mapa kung ilang percent na magkakaroon ng mga pag-ulan o ulan doon sa lugar. Sa monthly rainfall forecast natin for the month of August, ang nakita natin sa normal, halos lahat dito may mga above normal na pag-ulan. So note natin na from 1991 to 2020, climate normal used in the maps was the result of the initial calculation. So ito, initial calculation ng mga climate projection department o section dahil sa iba't ibang mga istasyon sa buong Pilipinas na kinukuha through sa mga available data na kinukuhaan sa mga devices. So data will be recalculated once an official normal is released. So i-calculate ng mga sa division nito o sa section nito upang makuha o magkaroon ng forecast rainfall, percent normal at ano yung mga probabilistic forecast sa month ng August. So nakita natin sa forecast rainfall natin, ang Mindanao, from Luzon, Visayas, and Mindanao, makakaranas pa rin tayo ng above normal na mga pag-ulan. Dahil sa kulay nito, makikita natin na mayroon tayong mga pag-ulan na hanggang 100 to 100 millimeters na makukuha. Sa percent naman ng normal na pag-ulan sa month of August, ang makakaranas naman ng above normal sa Mindanao ay ang Northern Mindanao at mayroong part sa Southern Mindanao na pwede makakaranas ng above normal na pag-ulan. Sa Visayas, nandito tayo sa kalagitnaan ng Visayas na pwede makakaranas ng mga above normal na pag-ulan. Meron din dito sa eastern section ng Visayas na pwede makaranas ng above normal. But mostly, Luzon, Visayas, and Mindanao ay makakaranas ng near normal. So, ibig sabihin, may mga pag-ulan na makakaranas dahilan ito sa iba't ibang weather system na pumapasok na makakaranas ng mga pag-ulan. But dito sa western section ng Luzon, meron silang below normal o tag-tuyo o tag-init po ang mga lugar na ito na kulay yellow. So ang probabilistic forecast dito sa 2021, merong mga way below normal sa part ng western section ng Luzon. Pero meron din silang above normal na pag-ulan sa northern at eastern section ng Luzon. Sa Visayas naman, makakaranas ng above normal mostly sa Visayas at dito sa Mindanao. So sa month of August, asahan natin na may mga pag-ulan na makakaranas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa month of September, sa normal rainfall, above normal po halos lahat ng bahagi ng bansa, ganoon din pa sa forecast rainfall. Pero dito sa percent of normal rainfall, halos ang buong bansa makakaranas po ng near normal. Ibig sabihin, kaunti lang yung mga pag-ulan na ang makakaranas naman ng above normal ay ang Central Luzon o isa part ng eastern section ng Luzon na mayroon silang above normal percent na mga pag-ulan na mararanasan from the month of September. Dito naman sa probabilistic forecast natin sa month ng September, halos sa buong Pilipinas makakaranas ng above normal na mga pag-ulan. Month of October, meron po tayong normal pa rin, above normal yung
rainfall sa normal, sa forecast natin, ganun din. Sa percent naman ng normal forecast ng month of October, may makakaranas ng above normal ang bahagi ng eastern at southern section ng Luzon, pero meron silang below normal na makakaranas sa western part ng Luzon, bahagi ng western part ng Luzon. Dito sa Palawan, sa Visayas at Mindanao, sa eastern at southern section ng Mindanao, makakaranas po ng above normal, ngunit sa maramihan o kalakihang bahagi ng Mindanao at sa Luzon ay makakaranas ng near normal na pag-ulan. Probabilistic niya, mostly dito sa Luzon merong above normal na pag-ulan. Sa Visayas, dito sa Mindanao, meron po tayong above normal sa mga bahagi lamang ng northern Mindanao. November naman, month of November, ang percent ng normal rainfall sa November, nakakaranas ang Luzon. Dito sa Central Luzon, pero makakaranas ang western section at dito sa eastern section, southern east ng Luzon, makakaranas po ng below normal o near normal. At dito sa Visayas, makakaranas ng near normal. Sa northern part naman ng Visayas, merong mga kunting bahagi na makakaranas ng above normal. Dito sa Mindanao naman, makakaranas dito sa gitnang Mindanao, sa southern Mindanao, na makakaranas ng above normal. At merong bahagi naman dito sa eastern section ng Mindanao, makakaranas po siya ng above normal at sa Palawan. Pero karamihan, nasa near normal po ang mga pag-ulan. Sa probabilistic naman ng November, halos sa buong Luzon, Visayas, nakakaranas ng above normal na mga pag-ulan. Dahilan din ito na may mga iba't ibang weather system kagaya ng bagyo na pumapasok na sa buwan ito ay halos dadaan sa mga eastern section ng bansa. So sa above normal makakaranas din ang Mindanao dito sa western section at saka sa southern section ng Mindanao. Month naman ng December, ang percent of normal na pag-ulan ay makakaranas ang Luzon sa eastern part ng Luzon, sa central and eastern part ng Visayas, sa Palawan, sa western, northern western section ng Mindanao, sa may bahagi dito sa Mindanao na makakaranas ng above normal. Pero dito sa forecast rainfall, ang mostly na nakakaranas po ay ang eastern section ng bansa na makakaranas po ng malawakang mga pag-ulan. So dito sa ating percent naman, meron dito sa mostly sa eastern at sa central Visayas makakaranas ng mga malakas na pag-ulan o above normal na pag-ulan. Sa probabilistic natin, makakaranas ang eastern, southern ng Luzon, sa western section ng Visayas at merong part ng eastern section na makakaranas at southern ng Visayas, sa Palawan ng above normal na pag-ulan. At dito sa Mindanao, makakaranas ang part ng southern section ng Mindanao ng above normal. The rest noon, magkakaroon ng mahina o near normal naman sa mga malakas na pag-ulan. Sa the month of January 2022, dito sa forecast rainfall natin, ang Visayas at Mindanao, northeastern section ng Mindanao, nakakaranas po ng mga above normal na pag-ulan. At ang halos ang buong Mindanao makakaranas ng above normal na pag-ulan, ang Visayas, at may part dito sa Luzon, sa western section na makakaranas ng mahinang mga pag-ulan. Halos 50 millimeters lang ang makakaranas, may part ng Palawan. At may part din dito sa Basolta na ang pag-ulan nila ay mahina lamang dito sa forecast rainfall. Pero sa percent ng normal rainfall, ang makakaranas ng above normal ay ang eastern section ng Luzon, southern section ng Luzon, halos buong Visayas makakaranas ng above normal.
sa western section ng Visayas at northern and central Mindanao makakaranas po ng above normal, at dito sa southern part ng Mindanao makakaranas ng above normal, pero dito sa bahagi ng southern section at sa central Mindanao makakaranas pa rin ng near normal na pag-ulan. Sa probabilistic forecast niya, makakaranas po ang southern o a part ng central Luzon, Visayas, Palawan, at dito sa may western section ng Mindanao, northern Mindanao, western section ng Mindanao, makakaranas ng above normal pa rin ng pag-ulan. May mga bahagi din dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao na may mga near normal lang na pag-ulan. Pero mostly dito, from the month of January, halos makakaranas ang Luzon, Visayas, Mindanao ng above normal na pag-ulan. Sa forecast rin po sa percent normal natin from August to January 22, kinuha ito last July 2021. Dito sa Maguindanao Province, August, September, October, November, hanggang December, makakaranas po tayo ng near normal na mga pag-ulan. Ibig sabihin sa green, near normal na pag-ulan po ang makakaranas ang Maguindanao. Makakaranas naman po ang Maguindanao ng above normal na pag-ulan from the month of January 2022. So makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang Maguindanao sa August to December sa mga iba't ibang weather system na papasok sa Philippine Area of Responsibility, at yung makakaranas tayo ng mga thunderstorm o intense thunderstorm na posibleng may mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi. Tandaan natin na ang January po ay nasa above normal makakaranas ang Maguindanao. Sa province naman, Mindanao, dito sa may Maguindanao, sa temperature niya, makakaranas po, rainfall pa rin pala ito, na makakaranas ang Maguindanao ng hanggang 235.8 sa month, maximum and minimum pala ito. Sa mean temperature from the month of August dito sa Maguindanao, ay makakaranas po ito ng mga mataas na temperatura. Sa August, September, October, November, December, January, sa January lang po tayo makakaranas ng mababang mga temperatura o mababang mga pag-ulan. Pero makakaranas pa rin tayo ng mataas na mga pag-ulan dito sa mga bahagi ng yung sa forecast natin kanina sa northern, eastern at southern section ng Mindanao na pwedeng makakaranas ng mataas na mga pag-ulan. Sa forecast, wala tayong dam. So river basin lang po dito sa atin. So wala po tayo dito sa Mindanao. Sa Lake Lanao lang po ang meron. So ito mostly ang dams nasa Luzon. Sa river basin naman, dito meron tayo sa Cotabato River Basin. Sa normal dito na ng forecast sa Cotabato River Basin ay nakakaranas po tayo ng near normal na pag-ulan. Sa Mindanao, 113.1 millimeters ang mararanasan natin. Sa Cotabato River Basin, dito sa December naman, nakakaranas pa rin ng near normal na pag-ulan ang Mindanao, Maguindanao, 116.0. Sa January, makakaranas po ang Cotabato River Basin ng above normal na pag-ulan na 122.8. So ang kulay na green, near normal, ang kulay na blue, above normal po ang mga total rainfall na makukuha dito sa month of January. Sa monthly mean temperature forecast sa August 2021 to January 2022, sa August, mararanasan po mostly dito sa Luzon, Visayas, Mindanao yung above average. Ibig sabihin, mataas yung temperatura. Makakaranas po ang southern section ng Luzon, eastern section ng Visayas at merong western section din sa Visayas na part ng western section na makakaranas ng above average na 1.01 hanggang 2.0 centigrade degree na makakaranas ng mataas na temperatura ang Palawan, part of Palawan, ang western section ng Mindanao, especially dito sa Zamboanga,
sa northern part ng Mindanao at sa may southern part ng Mindanao. So, mostly dito makakaranas pa rin ang bansa from the month of August ng above average na temperature. September naman, nakakaranas dito ang northern part ng Mindanao at southern part ng Mindanao, pero sa northern part ng Mindanao, makakaranas pa rin ng slightly above average. So, dito makakaranas ng 0.51 hanggang 1.00 degrees centigrade ang Mindanao. Ang Visayas naman, makakaranas pa rin sila ng above average na mainit dito sa western section at southern section ng Luzon, eastern section ng Visayas, sa Palawan, at dito pa rin sa part ng northern Mindanao at southern Mindanao, nakakaranas pa rin ng above average na temperature. October naman, ang Mindanao, nakakaranas ang northern part ng Mindanao ng above average at southern part ng Mindanao. At meron dito na makakaranas din ng slightly above average in central Mindanao o may part din sa northern at sa central Mindanao. Makakaranas pa rin ng slightly above average. So meron pa rin mga mababang temperatura sa lugar na ito. Sa Mindanao, makakaranas ang Bukidnon. Dito sa Visayas, sa eastern section, makakaranas ng above average sa may part ng gitnang Visayas, Palawan, sa western section ng Luzon, sa southern section ng Luzon, makakaranas pa rin sila ng above average. At merong part dito sa southern Luzon na makakaranas sila ng below average. Yung malamig na temperatura dito ng negative 2.0 hanggang negative 1.001. Sa month of November, ang Mindanao makakaranas sa western section ng above average. Zamboanga at dito sa northern part ng Mindanao, meron dito sa western section pa rin ng Mindanao at southern Mindanao, makakaranas po ng above average. At makakaranas din po ito ng slightly above average ang ibang part ng Mindanao. Mahalos dito sa month of November, makakaranas ng above average yung Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon, Visayas at Mindanao. So, dito sa forecast ng November, most dito sa western section at dito sa southern section ng Mindanao, nakakaranas ng above average na temperature. December, nakakaranas ang Mindanao ng way above average sa mga lugar ng northern Mindanao. At dito sa central Mindanao at southern Mindanao, meron tayong above average. So nakakaranas dito ang Mindanao sa northern part ng way above average na temperature. Sa month of January, nakakaranas ang Mindanao dito sa northern part ng above average na temperature at sa southern section ng Mindanao, nakakaranas pa rin ng above average. Pero dito sa northern at sa part ng central Mindanao, nakakaranas pa rin ng slightly above average na temperatura. At dito sa Zamboanga o western section ng Mindanao. Sa forecast range of temperature extreme natin, sa Lowlands, Mindanao, sa month of August, meron tayong maximum temperature ng 36.4. September, 37.9. October, 36.5. November, 37.0. December, 36.6. January, 36.5. So sa titingnan natin sa Lowland, Mindanao, nakakaranas ang buwan ng September ng mainit na temperatura na hanggang 37.9 degrees centigrade. Pangalawa sa month ng November, 37.0. At sunod-sunod na po, December, January, na meron tayong mataas na temperatura. Sa Mountainous Mindanao naman, meron tayong 33.7 sa August, 34 sa September, October 33.6, November 32,
33.6, December 33.7, January 33.5. So ang pinakamataas na temperatura naranasan sa Mountainous Mindanao ay ang month of September. So tandaan natin, ang September meron tayong mataas na temperatura hanggang 34.0 degrees centigrade. Dito sa minimum temperature naman natin nakakaranas ang month of August ang Lulan, Mindanao ng 24.3, September 24.8, October 24.2, November 24.5, December 23.7, January 23.0. So ang pinakamataas na ay pinakamababang temperatura na naranasan sa Lowlands, Mindanao ay dito na maranasan sa 23.0 sa month of January dahil makaranas dito ng above normal na rainfall. Sa Mountainous Mindanao naman, nakakaranas ang August ng 18.0, September 18.0, October 18.9, November 17.3, December 17.0, January 16.6. So ibig sabihin, sa January, makakaranas tayo ng malamig na temperatura hanggang 16.6. Ilan pang mga bagyo na expect natin sa mga buwan ng August? Meron tayong expected na 2 hanggang 3 sa September, 2 hanggang 3, October 2 hanggang 3. Sa November, 2 hanggang 3, December 1 or 2, sa January 0 or 1. So sa nakikita nating frequency sa tropical cyclone na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, the month of July, August, September, October, yan po ang pinaka-peak season ng mga tropical cyclone na pumapasok sa ating bansa. So asahan natin sa month na yan na magkakaroon tayo ng 2 hanggang 3 mga bagyo na papasok sa ating bansa. So dito sa climatological tropical cyclone track, sa first quarter, papasok yung bagyo, either maglandfall siya sa eastern section o sa central bahagi. Dadaan ito ng Mindanao, papuntang Luzon, mag-curve siya o lalabas. Sa second quarter, ang isang bagyo pwedeng maglandfall sa dadaan dito muna sa Mindanao o dadaan siya ng eastern section ng Visayas hanggang western section ng Luzon or dadaan siya ng eastern section ng Mindanao hanggang Visayas hanggang western section ng Luzon at pwede siyang mag-curve or papasok na pwede siyang mag-curve lang. Sa third quarter, papasok siya sa northern, eastern, northern, and western section ng Luzon at Visayas or pwede siyang mag-curve. Sa last quarter, pwede siyang dadaan sa northern part ng Mindanao, eastern part ng Visayas hanggang western part ng Visayas at Luzon at hanggang northern part or pwede siyang mag-curve. Or pwede siyang dadaan sa Mindanao, sa last quarter dadaan siya ng Luzon, Visayas, Mindanao na sa mga month na ito, sa last quarter, pwedeng papasok ang bagyo sa Mindanao. So dito sa nakita natin track, meron tayo nakalagay dito na ang mga month na mga peak season na pumapasok ang mga bagyo sa ating bansa. So sa tropical cyclone threat potential, sa week 1 nito, forecast summary nito, sa last July, yung bagyong Fabian pumasok sa PAR, pero ang recent forecast dito suggest na exit ito sa PAR sa mga 2 araw lang siya dito sa Pilipinas. Moreover, merong mga low pressure area na pumapasok din sa time na yon na mag-enter sa Philippine Area of Responsibility. 2 po yon, o pwede siyang mag-curve o pwede po siyang papasok sa Philippine Area of Responsibility na maging isang bagyo or ito ay mag-threat. Tropical cyclone mag-threat ng walang direksyon na epekto dito sa ating bansa. Dahil nag-enhance po ito ng southwest monsoon o habagat sa forecast period. Sa week 2 naman, July hanggang August 3, ang low pressure na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ang forecast data na suggest na low likelihood o ma-develop ito, mahinang ma-develop ito isang bagyo o pwede siyang mag-recurve na mag-exit sa northeast ng
Philippine Area of Responsibility. Therefore, wala pong active threat ito sa ating bansa. However, may changes ito for the forecast closely na ma-monitored. Note natin that information contained here are based of the 6-hourly forecast. Na dito, nag-issue ang Pag-asa ng every 24 hours ng climate weather branch ng bagyo, sa tracking ng bagyo na ina-apply, na kinukuha nila o tinatrack ng mga forecaster. Ang product dito ay part ng collaboration between Pag-asa and climate weather branch na nasa MECO o TICO, na ito ibibigay po sa ibang bansa kung ano na ang tracking ng bansa na papasok sa Philippine Area of Responsibility for guidance and purposely only. Kasama rin natin, INSO alert system status, nasa La Nina watch pa rin tayo. So La Nina is likely to re-emerge 55% chance during the September-October season, 21 season, and may persist until the first quarter of 2022. Sa forecast rainfall sa August, generally near normal. Ibig sabihin, nasa near normal pa rin tayo sa rainfall condition natin, except sa kanlurang bahagi ng Luzon, meron silang way below normal rainfall is likely. So nakikita natin kanina sa forecast ng rainfall, sa mapa, nakikita natin na ang western section ng Luzon ay makakaranas pa rin ng near normal na pag-ulan. Sa September, generally near normal rainfall condition pa rin tayo. October, generally near normal in most areas of Luzon, Mindanao, at above normal likely naman sa central, southern Luzon, part of Visayas and Mindanao, lalo na sa Caraga region. Sa month of November, generally above normal rainfall condition halos sa parte ng Luzon, habang ang Visayas at Mindanao ay most near normal is expected. Sa December naman, generally above normal rainfall condition over most parts of Eastern Luzon, Visayas, habang ang ibang bahagi ng Luzon at Mindanao will likely receive only near normal rainfall. So mahina ang mga pag-ulan dito sa Mindanao, lalo na sa December. Sa January, generally near normal above rainfall condition in the most part of Mindanao. Luzon that may likely receive below normal rainfall. So dito sa atin, makakatanggap pa rin tayo ng near to above normal ang ating mga pag-ulan na mararanasan dito sa Mindanao. Ang temperature forecast natin range from near average to above average as expected over most areas during the forecast period. Meron tayong 9 hanggang 12 bagyo na inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility during the forecast period ng August hanggang January 2022. So dito, Pag-asa will continue closely monitor the climate condition that may affect the country and updates. Advisory shall be issued as appropriate. So pwede kayong any queries, any questions, pwede pa kayong mag-raise ng questions. So, pwede ninyong i-click dito sa website natin na kung ano yung gusto ninyong malaman, i-click lang po dito sa website at doon ninyong makukuha yung iba pang information. Any query po, any questions na pwede ninyong i-raise? Okay, so thank you, Ms. Cha. Now we are open for open forum for questions para mabigyan tayo ng linaw. Pwede din yung i-chat sa chat box at para mabasa natin yung mga concerns natin. Salamat. Tatagal po ang bagyo, depende po sa kategory o klasifikasyon ng isang bagyo. Pag tropical depression, unang papasok ang isang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, meron po siyang hangin na 61 km per hour. So ibig sabihin mahina. Pag mahina yung isang bagyo at
hindi po siya posibleng lalakas. Posible po siyang sa araw na yon na pumasok siya, posible din siyang malulusaw o lalabas o magiging isang low pressure area na lang siya. O pwede siyang maglandfall, depende po sa dala ng isang bagyo o kategori ng isang bagyo. Pag ang isang bagyong malakas, depende rin po sa galaw ng bagyo. Kung ang galaw ng bagyo ay isang 25 kilometer ang movement niya, ito po ay magtatagal. Pero pag ang galaw naman niya ay 10 o 15 lang kilometer per hour, ang movement, ito po ay madaling lalabas o malulusaw kaagad ito. So hindi po masyadong tatagal ang isang bagyo, depende po sa bilis ng hangin na kanyang dinadala o sa kategori ng isang bagyo. Okay, so thank you, Ms. Cha. At salamat din sa nagtanong, si Mr. Ben or T from Dato Muntawan. So may tanong pa ba tayo? May nag-raise ng hand kanina. So may nag-raise po ng hand kanina. So pwede nyo na po, you can ask na po the question. Ito pa. May tanong from Sir Mukhtar Salilama. Paano po pinapangalanan ang isang bagyo? Ano bang basihan? Good morning po. Good Si Sir morning Mukhtar. sa inyo. Paano pinangalanan ang mga bagyo? Ang bagyo po ay nakaset na po yan. Merong council sa amin sa Pag-asa na sila po ang nagbibigay ng pangalan at bago yan ilalabas na isang pangalan ng mga bagyo, ipa-approve pa po yun sa World Meteorological Organization para malalaman o ma-identify sa buong mundo kung ano at saan na bagyo ang meron. Dahil doon sa classification ng bagyo na pangalan, ma-identify kaagad na sa Pilipinas yan. At meron po tayong 4 na column na meron tayong alphabetical bagyo names o bagyo A to Z. Pag naubos yung A to Z, 25 bagyo, meron pa po tayong extra na 10 o auxiliary names na pag naubos na po ang 25, pupunta ulit tayo sa letter A. So ang nagbibigay po ng pangalan yan ay hindi kung sino-sino. Mayroong council na nagbubuo ng pangalan ng mga bagyo para ma-approve doon sa World Meteorological Organization. Hindi lang po dito sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo po yan para po ma-identify kung saang bansa ang merong bagyo ngayon. Kagaya ng Super Typhoon Yolanda. Si Super Typhoon Yolanda, ang unang nakakita ay Japan, so pinangalanan nila ng Hayana. So may iba't ibang pangalan, meron ang isang bansa. Okay, salamat sa tanong, Sir Mukhtar. Meron ba tayong ibang tanong dyan? Or pwede din kayong mag-open ng inyong camera at itanong nyo through dyan sa video natin. Salamat. Okay, so may tanong Jahar Wali. Madam, bakit may panglalaki o pangbabae ang name ng bagyo? Bakit daw may panlalaki at pambabae ang pangalan ng bagyo? Hindi po ibig sabihin may babae, may panlalaki na may pinipili. Mostly yan, pag nagle-lecture ako about sa bagyo, tinatanong talaga, bakit babae, ma'am? Bakit lalaki, ma'am? Siguro babae kay pabago-bago ang desisyon. Lalaki siguro kay malakas na bagyo. Pero hindi po. Yan po ay ayon sa council at aprobado po sa WMO na pwedeng may babae at pwedeng may lalaki. Hindi kami pwede na puro lalaki, hindi naman pwede puro babae. So, ginilagay nila kung ano yung mga pangalan na pwede nilang ilalagay doon. Kung gusto nilang iba na mag-ipangalan daw, depende po sa request ninyo. Pero, ang nagsiset po ng mga pangalan yan ay ang council ng Pag-asa. Okay, so thank you sa tanong, Jahar Wali. So, may next na tanong through video yata.
si Ma'am Ro of DSA. Ma'am Ro, may katanungan tayo. Naka-mute ka, Ma'am Ro. Hi, good morning po, Ma'am Charlene. May question po kami dito Good morning, from ma'am. Barangay Ilian. Ma'am, tanong lang po ma'am, if anong appropriate time or yung month na pwedeng magtanim ulit ng rice crops? Kasi if ever po na baka may bagyo, babahain na naman po yung mga rice crops ng farmers po namin. Yes, ma'am. Okay, thank you po sa questions. Yung about sa cropping ninyo, ma'am, sa ano ng farmers, pwede din yung i-click doon sa website ng Pag-asa. Sa forecast, punta kayo sa Agromet Weather, Agromet Forecast. Doon sa website ng Pag-asa, nandoon po ang mga 10-day farm weather forecast and advisory. Sa website, makikita ninyo dito doon kung ano ang mga activity sa isang farming na gawa o forecast na binibigay ng Pag-asa. May activity doon, ma'am. Mayroong ano ang forecast, ano yung pwede nilang gagawin ng farmer, pwede ba silang mag-land preparation, pwede ba silang mag-weeding, mag-spraying. Nandoon po sa website ng Pag-asa, ma'am. Pwede ninyong i-click yun ang website ng Pag-asa at malalaman ninyo kung ano doon ang Agromet, Farm Weather, Outlook, and Advisory. Okay, so sana nasulat natin yun. Sana natin yung kukunin yung additional So, information. i-click lang doon sa website namin. Visit lang sa website ng Pag-asa. Thank you so much sa question. Meron pa rin tayong question dito. Welcome. Welcome po. Yes po. Go ahead, ma'am. Ma'am, pasend lang po ako ng ma'am, presentation po. Pasend lang po kami ng presentation. Thank you. Pwede ba share? Yes po. Sa email. Okay, magbigay kami ng mga presentation, sabi ni Pag-asa, later on no, sa inyong mga email. So, salamat. May ibang question pa dito. Anong month po yung mga posibleng may La Nina po, ma'am? Thanks. Kung nakinig kayo kanina sa lecture, malalaman ninyo anong month nag-uumpisa yung La Nina. As far as nagkaroon tayo ng rainfall onset last June 6 na nagkaroon na nasa rainfall season na po tayo. Yun po ang pumasok yung La Nina. Pag nagkaroon ng rainfall season, nandyan po ang La Nina. Nagkaroon sa ngayon, La Nina watch pa rin tayo simula ng June. Okay, so salamat sa tanong. At may tanong pa rin dito. Ma'am, mga ilan ang bagyo posibleng dumadaan sa Central Mindanao every year at what possible month po? Sa track natin, kung kanina nakikinig kayo sa tracking, nandoon po, binigay ko na ang mostly nadadaan ng bagyo sa Mindanao o makakaranas ng pagbagyo ang Mindanao, last yun yung Sendong at saka yung Benta, dumaan ng Lanao, yung Sendong dumaan ng Iligan. So dito sa atin sa Maguindanao, so far, blessing po sa atin kasi hindi dito sa atin dumadaan ang bagyo. Mostly dumadaan sa eastern at northern part ng Mindanao ang isang bagyo. Mostly yan dadaan sa last quarter of the year. So, dadaan dyan mostly October, November, and December. Okay, so salamat sa tanong at merong tanong dito na parang matagal na yata niya itong gustong tanong. Totoo po ba, ma'am, na ang Yolanda ay posibleng man-made disaster? So far, as per tracking ng typhoon, Super Typhoon Yolanda, wala po kaming basihan na man-made yun. Pero yan po ang haka-haka na man-made, pero sa tracking ng mga forecaster, talagang tinatrack nila na yung Super Typhoon Yolanda po ay
nanggagaling talaga sa Pacific Ocean. Doon nabubuo ang mga bagyo sa Pacific Ocean. At tandaan natin na ang Pilipinas po ay isang typhoon belt. Dahil ang lahat ng bagyo ay dumadaan sa Pilipinas bago pupunta sa iba dahil typhoon belt po tayo, lalo na sa eastern section sa Pacific Ocean. Okay, so may tanong ba tayo? May time pa tayo, you can chat doon sa chat box or i-raise your hand para masagot natin yung mga katanungan. Ang dami na naka-video dyan ng mga kasama natin. May mga katanungan pa ba dyan? Practical session ng climate flora for technical training, typhoon tracking. Yun nga, yung kanina na pakita ko ng research ko nasa. So next session natin yun. Kasi May natanong na? Ako, may. Okay, so meron ditong comment from Kalipapa kay Sandra Bantas. Good day po, I am Sandra Bantas from Kalipapa. Watching. Malinaw na po sa akin ang presentation kasi na-elaborate na po ng lahat ng maayos. Maraming salamat sa impart na knowledge. Okay, salamat Sandra sa comment. So you can also comment aside doon sa kung may itatanong kayo. Okay, so may tanong pa tayo? So kung wala ng question ay Girl, pinisting ka din, girl. ano? Ipa-on na lang natin. Ay, mag-message mo na si Manda. Oo nga. So kung wala ng question, bago tayo magko-closing, ay i-inform na namin na itong activity na to ay gagawin nating bi-monthly at monthly na activity na 2 to 3 hours lang siya in every session natin. Magra-run siya from this month until March next year. So hopefully itong nagpa-participate ngayon ay ito pa rin and more ang magpa-participate in the coming schedule natin. So salamat sa inyo at bago tayo magtapos ay hiningi namin ang closing message ng Action Against Hunger Head of Base ng Cotabato based na field office. Yes, magandang tanghali, magandang umaga po sa ating lahat. Before that, I would like to thank Ma'am Charlene. Maraming salamat po at sa pagpapaunlak po sa amin dito sa ating first ito pong climate fora na ginawa po natin. Maraming salamat po and hopefully you will be with us until we finish our commitment. And syempre, maraming salamat kay Glenn, maraming salamat sa support, sa technical support na you are providing to the team. And of course, most especially, maraming salamat po sa lahat na dumalo ngayong araw. And I would like to reiterate yung pong sinabi ni Glenn kanina na we should not stop here, na anuman na in-impart sa atin ni Ma'am Charlene, we have to put to use. Let's make sure na we will use in the future for our decision making. With all the information shared with us today, and then the coming days and the coming sessions, let us ensure not only your participation, but also the participation of the other involved authority or members of the offices, and most especially the community, because the end beneficiary for this particular activity will be our decision makers and of course our community members. So gusto ko lang po na andito po yata before I finally say maraming salamat at thank you. I would like to let us introduce QPI, si Ariel. Ang bago po naming Deputy Country Director is he here.
Hello, Ariel. Hi, good morning. Can you please open your video so our participants will see you? Naman ako. Good Sorry. morning, everyone. That's fine. All Good right. morning, and thank you for Anyway, inviting me here. would you like to say a little message? No, yun lang. Maraming salamat for supporting the activity. First time ko rin umattend dito and yeah, napaka-interesting po ng mga binigay na mga information, and we look forward to having more of these in the future, and really finding ways to make this more useful sa ating mga users. So, yun lang po. Salamat. Alright, maraming salamat. Ang bago naming Deputy Country Director, si Sir Ariel. So again, let's make use of the information shared to us. Let us make sure that whatever we're doing, we have an informed choice, an informed decision making, and let's be proactive, no? So let's do it. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Kipay. Okay, thank you, Miss Del. Sa lahat, pwede tayong mag-ano ng video para mag-virtual photo tayong lahat. Kaya. Okay lang po. Yan, chat ka. Yan, tapos lang ba dyan? Okay lang. I-open lang lahat. Hala. Kaya pa lang ko pala ilan. Okay, sige. Prince Queen. Kaya lang ba lahat? Yeah. Okay, say bye. Say hi. Naka-on pa. Sige. Okay na? Radyo Buhayan, Saudi. Okay. So, thank you everyone. Thanks everyone. Thank you. Thank you everyone. Yung mga Thank you grupo from Dati Saudi ang patuwan. Thank you so much. Radyo Buhayan yung nag-grupo dyan. Thank you so much for the participation. See you later. Bye-bye. Thank you. James Hunger. God bless you. Salamat, Ma'am Cha. Always yan. Thank you. Keep safe. Maraming Keep safe. salamat, Ma'am Charlene. Ha? May pahabol na question. Ay, may pahabol na question. Sige po. Sige po. Sige, go ahead. Ano daw? Ano yun? Kukuling ka. Ano na rin? Ano gamitin? DPM. Ano? Ginunitin. Thank you, Miss Cha. Sure, basta hindi mag-conflict sa ano ko. Bibig ako eh. Sabi mo, ano lang Sure, yan, Lolendo. tawagan lang niya ako. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Ingat kayo. God bless you. Tungkol sa tingnan lang na. Dapat, ito masuko. Kung timbang dito. Ito. Dapat. Wala siguro buat kaya kapyanan. Nasa kapyanan pa na yung kuwan. Bye-bye. Keep safe.